Isang mapagpalang araw po muli ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. Para po sa ating pagsisimula ng ating divine worship, tayo po ay mag-aawitan, pero bago po nun, tayo po muna ay umuko para po sa ating mixing panalangin. Let us pray. Ang banal, patuloy po namin ibinabalik ang aming papuri pasalamat sa dakilang pangalan at sa aming pag-aawitan, Panginoon, sa aming divine worship. Inanyayahan po namin ang Holy Spirit, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin at sa pamagitan mga awit, Panginoon, ay patuloy namin malulhating dakilang pangalan. Patuloy ka pa ang manguna sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. For our first song, let's sing, I Sing the Mighty Power of God. It's the hymnal 51. For our next song, let's sing We Gather Together. It's the hymnal number 5. We gather together. Okay, sa atin pong ikalawang serbisyo, tayo po ay magsisimula ng mga kapatid.
At ang atin pong mga anak ay atin pong ilalagay na sa atin pong piling, lalo na sa mga maliliit natin na mga bata. At ang atin pong mga nasa likod na 2 kwarto natin. So atin pong hinihiling na ang pwede lang po dyan ay ang mga senior citizen na nagpapahinga, nagre-relax. Mga ina na may mga masuso sa kanilang mga sanggol. At doon, maliban doon mga kapatid, at kung walang programa ang ating mga children's department, lahat po ay kasama dito sa ating pagsamba sa ating kongregasyon. So, yan po ang isa natin na mga paalaala. So, ganun din mga kapatid, ang atin pong alkansiko alayko, ito po'y patuloy pong atin pong i-remind sapagkat sa taong 2026 ngayon pong December, ang Rampana Church ang nakahanda upang tayo po ang tatanggap sa alkansiko alayko. Kaya atin pong hinihiling sa lahat po ng mga kapatid, magiging family at sa individual na pamilya na mayroon pong sapat na kinikita at mga hanap buhay. Atin pong isasagawa mga kapatid ang alkansya ko alay ko para po sa ating iglesia at tayo po ay makabenepisyo nito ngayong taong ito. So, pagpalain po tayo ng Panginoon sa atin pong mga gagawing bahagi ng ating pong iglesia. So, patuloy ko pong ni-remind sa atin ng ating mga cellphone, mga gadget na nasa ating mga bulsa, nasa ating mga kamay. Atin pong pasamantalang i-silent mga kapatid ang mga ringtone natin at para hindi tayo makakasturbo doon sa ating mga katabi, baka biglang may mga tawag mga kapatid at na malakas ang kanyang volume, ito ay magbigay sa atin ng focus, mawala ang atin pong mga focus sa ating pagsamba mga kapatid or distraction. Okay, so sa atin pong panahon ngayon ay akin pong ibigay ang mga may bahagi na atin pong makikita na maglilingkod sa atin sa atin pong ikalawang serbisyo. So ang atin pong dalawang dikonisa, Sister Jomara Palmoni, Sister Bing Ranes, ay sila ang maglilikom ng ating mga ikapo at ng ating mga handog. Ito po, yung ating nasa monitoring screen natin ay si Brother Alvin Lloyd Mascardo. At ang ating chorister ay si Sister Liza Masong. So, sinusundan po ito ng ating magbabasa ng ating tithes and offering, si Brother Matusalem Peloton. At ang atin pong scripture reading, babasahin ito at pastoral prayer ni Brother George Ranes. No? So, ang atin pong magbigay ngayon ng mensahe ng awit na ihandog sa Panginoon at sa atin, ito po ay inihanda ng ating mga women's, okay, ng ating mga women's department. So, sila po ang magbigay sa atin ng message and song. So, kasunod nito mga kapatid, ang magbabahagi sa atin ng tinapay ng buhay, ito po ay isang masigasig natin na kapatid na matagal po itong nagiging kapatiran sa Kaakbayan Church. So, 2010, ito ay nasa lugar ng nasa south, norte ng Taytay, El Nido, sa Andong banda. Siya po ay nasa panahon ng kanya pong paghahanap buhay. Subalit sa kanyang paghahanap buhay ay iba't ibang mga churches ang kanya pong nadadaluhan at siya ay nagbabahagi sa salita ng Diyos. Lalo't higit sa ikalawang serbisyo. Kaya ito po si Brother Elisher Adami, ito po ay nung ako ay elder sa Kaakbayan na 2022 or 2021 ay nabibigyan ko ito ng bahagi pero hindi niya na tanggap dahilan sa kanya pong kabisihan nung siya ay nasa Taytay at El Nido, no? So, mga kapatid, nagkita kami one time. Ito po ay
nireview niya sa akin. Sabi ko, ihahanda mo ang iyong mensahe. Sabi niya, ako po ay naghahanda. Okay, so dahil ang kanya pong patuloy na pananampalataya sa Panginoon ay nagiging isang masigasig, sa kabila ng kanyang hanap buhay ay patuloy siyang naglilingkod sa Panginoon. North and South, isang energetic na nagsasalita, mga kapatid. Walang iba, ang atin pong magbidala ng minsay sa atin ngayong tanghali ay si Brother Eliezer Adami. So, ang atin pong closing song, then closing prayer, ito po matatapos ang ating divine service. So, ibigay ko ang panahon sa ating chorister. Para po sa paakyat na ating mga participants, ating pong awitin, The Lord is in the Holy Temple. Tayo pong lahat ay lumod. Ama namin pagpala sa langit, maraming salamat Panginoon sa pag-ingat mo sa amin sa lusang linggo. Nasa araw na ito, nandito kami sa loob ng bahay sambahanan. Sa araw na ito, Panginoon, po inyong bawat isa puso at isipan namin upang karapat dapat kami magpuri sa iyong pangalan sa araw ng Sabat na ito. Na ito ang mapakinggan namin na salita ng tanghali na ito, Panginoon, ay may pasok sa amin, spiritual na buhay po katibay na aming pananampalataya, na anumang pagsubok na durating sa aming buhay, mapanagumpay namin sa pagsunod namin sa iyo.
Ito lang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bago po natin likumin ang ating mga isa pong bahagi at mga handog, ay ako po ay magbibigay ng talata mula sa Deuteronomio ukol sa handog. Kapag nakapasok ka sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos bilang pamana, yung naangkin at iyong tinitirahan, kukunin mo ang bahagi ng una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong aanihin sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Iyong isisilid sa isang buslo. Ikaw ay pupunta sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos bilang tahanan ng kanyang pangalan. Pupunta ka sa pari na nangangasiwa ng araw na iyon at sasabihin mo sa kanya, aking ipinahahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y dumating na sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa aming mga magulang na ibibigay sa amin. Kukunin ng pari ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harapan ng dambana ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay sasagot at magsasabi sa harapan ng Panginoon mong Diyos, ang aking ama ay isang lagalag na taga-Aram. Siya ay bumaba sa Ehipto at nanirahan doon. Naiilan sa bilang at do'y naging isang bansang malaki at makapangyarihan at makapal. Ating pong likumin ang ating isa pong bahagi at mga handog. Po yumuko sa ating panalangin. O Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na nagmay-may-ari ng buong sanlibutan. Narito po muli, Panginoon, ang bunga ng ani ng aming pagpapagal. Nihiling po namin na ito'y iyong basbasan upang nang sa gayoy ito'y magamit sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, na ang bawat tao ay maparatingan ng iyong wagas na pag-ibig
at matimo sa kanilang mga puso at isipan na mayroong isang Diyos na nagmamahal ng wagas at hinahanap ang mga naliligaw na tupa. Muli po, Panginoon, tulungan muli kami na makaahon at makaalpas sa mga bawat pagsubok ng buhay at huwag kaming pagkulangin sa aming mga bawat pangangailangan. Maraming salamat po sa iyong mga biyaya niyo ibibigay sa mga iba't ibang kaparamanan. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For our sing of praise, tayo ating pong awitin, All Hail the Power of Jesus' Name. All hail the power of Bago po tayo dumako sa pananalangin, akin pong inanyanyahan ang buong kapulungan, natin pong buksan ang banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 14, talatang 9 at talatang 10. Apokalipsis 14, 9 and 10. At sundan niyo po ako mga kapatid sa pagbasa nito. Talatang 9, at isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap sa tanda ng kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kupa ng kanyang puot, at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tayo po ay magalang na lumuhod.
O dakila banal naming Diyos, aming Ama, na ang tahanan ay nasa kaitaas-taasan ng trono ng mga langit. Sa mga oras pong ito, Panginoon, amin pong pinupuri, amin sinasamba, niluwalhati ang inyo pong dakilang pangalan. Sa mga kabutihan na inyo pong ipinagkakaloob sa inyong mga anak, O Diyos, amin pong ibinabalik sa inyo ang pagpapasalamat. Ang buhay, ang lakas, namin pong taglay ngayon sa inyo pong pag-iingat sa aming kalusugan sa buong sanglinggang lumipas. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat inyo pong iniingatan at patuloy na kinakalinga ang aming mga pisikal na mga pangangatawan. Salamat din po sa mga biyaya at pagpapala na aming natanggap buhat sa inyo. Ngayon, amin pong ibinabalik sa inyo ang kapurihan sa isang araw na inyo pong inilaan upang kami ay makapagsamba at makapagpuri sa inyo bilang aming Diyos na aming manlalalang. Siyang may likha ng langit at ng lupa. Siyang Diyos na may-ari ng aming mga hiram na buhay. O Panginoon, ngayon, amin pong pakinggan ang inyo pong mga banal na salita. Mangyari nawa na inyong ipagkaloob ang banal na Espiritu sa bawat isa mula sa iyong pong anak na siya inyong gagamitin upang magbahagi ng inyong mga salita at maghahatid nito tungo sa inyo pong mga anak. O Panginoon, inyo pong ikapagkaloob ang karunungan. Mangyari din po nawa na ikaw ang siyang magsasalita buhat sa katauhan ni Brother Eliezer Adani. Ang kanyang mga labi ay inyo pong pagpapalain na ang katotohanan ang siyang amin pong marinig, ito ay magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay sa amin ng kapakinabangan, at ang bawat isa ay lalago sa pananampalataya sa pamamagitan ng inyo pong biyaya. Ngayon po, Panginoon, amin din po dinadalangin sa inyo ang inyo pong mga anak na sa iba't ibang kalagayan ngayon, sa kadahilanan na sila po ay hindi nakakarating sa inyo pong bahay-sabahan upang kayo ay papurihan kasama sa inyo pong mga anak na naririto. Sila po, Panginoon, anuman ang kanila ngayong kondisyon, maging sa kanilang kalusugan, ay mayroon po silang karamdaman. Dinadalangin po namin sa inyo, Ama. Maaari po ba na inyo pong abutin sila, hipuin ang kanilang mga katawan, at ipadaloy sa kanilang katawan, O Diyos, ang kapangyarihan na ito ang siyang magbibigay ng kagalingan sa anuman nilang mga karamdaman upang sa sunod na mga araw ng Sabat o sa banal na mga pagpupulong, ang inyo pong mga anak, O Diyos, ay magkakasamang maging masaya na maglilingkod sa samba sa inyo, sa kasiyahan at sa kapayapaan ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, pagkat ikaw ay napakabuti sa inyong mga anak. Inyong pinagpala ang bawat isa, kung kaya't naririto po ang inyong mga anak, O Diyos, tiklot luhod na dumudulog sa inyo, sumasamba sa inyo at nagsusumamo. Pagkalooban niyo po, Panginoon, ang bawat isa ng karunungan, ang kaalaman, upang kami din ang punawa ay hindi magkakamali sa pangunawa habang babaybayin po, Panginoon, ang inyong mga banal na salita sa pag-aaral. Salamat po ng marami pagkat inyo pong pinapatawad ang aming mga pagkakasala. Amin pong dalangin, ariin niyo po nawa kaming karapat-dapat sa inyong banal na harapan upang ang aming pagsamba, ang aming mga sarili bilang handog na haing buhay, ito po kami, Ama, ang bawat isa ay makasumpong ng biyaya mula sa inyong banal na paningin. Marami pong salamat pagkat ito'y aming tanging hiniling sa pamamagitan ng dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
this far road, they're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Above the curtain of memory now and then, show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God on Son. I'm not worthy of the scars and His hands. Did He choose the road to Calvary to die in my stead? Why He loved me, I can't understand. Back the curtain of memory now and then, show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. Pull back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm human and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Maraming salamat sa nagbigay ng ahong pagpuri sa ating Panginoon sa araw na ito. Mayong aga, magandang umaga, and happy Sabbath sa inyo, brothers and sisters. Kung pwede, kamayan natin ang ating katabi na sabihin natin, happy Sabbath habang nakipagkamay, masaya at nakangiti. Sa araw na ito ay huwag tayong magsilakad ng sarili nating lakad at huwag tayong mag-isip ng sarili nating isip upang magkagayo ay hindi tayo nasumpungan ng kasala sa harapan ng Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Amen, brothers and sisters. Sa isang palasyo, noong unang panahon, nang sabi ng mahal na hari, ang sabi ng mahal na hari na mag-asawa na kanyang anak na kailangan kung sino ang sa kaharian ang makipagkantis sa takbo pag manalo ang lalaki, maging asawa niya ang mahal na reyna at ang kalahati ng kaharian mapunta sa mag-asawa. May isang mahirap doon sa labas ng palasyo, kaya ang sabi ng uncle niya, baka hindi mo kaya dahil sa pangarap niya na matupad at masawa ang mahal na hari. Na matupad niya na masawa ang mahal na hari, doon may kantes. Paunahan sila na dalawa. Noong araw na yun, brothers and sisters, nagsimula ng takbo, tatlo ang diamond. May malaki
may kaunti, maliit kaunti at may maliit. Nagtakbo na ang lalaki at Reyna, malapit na mabutan ng lalaki, tinapon niya ang diamond. Ang ginawa ng mahal na Reyna, hinanap yung ang diamond na malaki. Tapos takbo ang lalaki, nung nakita ng mahal na hari, nung na malapit na ang Reyna sa lalaki, ay tinapon niya uli ang isang diamond, hinanap ng Reyna, paghanap niya, tumakbo naman ng lalaki, last, hinabol ng Reyna, tinapon ng lalaki, ang diamond hinanap ni Reyna, tumakbo ang lalaki, nauna siya, nakamtan niya sa kanyang buhay, ang Reyna, binigay ng mahal na hari ang kalahating palasyo at naasawa niya ang kanyang mahal na Reyna. This Sabbath day, brothers and sisters, my topic is the last winning messages. Ang pinakahuli na mensahe na nalo, ang pinakahuli na mensahe nga nagdaog. Apocalypse chapter 14 verse 9, ang ibang anghel, ang pangatong anghel ay sumunod sa kanila at sumigaw ng malakas na tinig na nagsabi, ang sino man sumamba sa hayop at sa kanilang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang sa kanyang kamay, 10, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan na walang halo sa inuman at siya'y pahirapan sa apoy at sa sopre sa harapan ng banal na anghel. Na marami na ngayon ng mga tao dito sa sanlibutan na marami man tato sa katawan nila, masayang masaya sila sapagkat marami silang mga tropa na may mga tato, masaya na sila. Akala nila itong mga tato ay makapagligtas sa kanila. Ngayon, hindi makapagligtas sa kanila sapagkat tato yan. Ang hayop, hindi natin sambahin, brothers and sisters, sapagkat ang hayop, nilagaan natin, kinakain natin, walang kapangyarihan ng hayop, kundi tayo nag-aalaga ng mga hayop, tayo makapangyarihan, huwag natin sambahin. Ang larawan natin, huwag nating sambahin sapagkat makita lamang natin, brothers and sisters, harap ay hindi makapagbigay sa atin ng pagkapangyarihan, hindi natin sambahin sapagkat sambahin natin bawat isa sa atin, brothers and sisters, tayo po ay pahirapan sa apoy at asupre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. Na kailangan alam na natin ang katotohanan, huwag tayong magkuhan sa mga Diyos-Diyosan sa sanlibutan, huwag tayong mananampalataya, kundi mananampalataya tayo sa Panginoon na naglikha ng sanlibutan, na tayo anak niya sa sanlibutan, na kailan tapat tayo sa pananampalataya sa Kanya. Isang nangyari sa Barangay Bibiladan, si Brother Jimmy ay sangliman. Ako, nagala ko, ang sabi niya sa akin, Brother Nunoy, doon ka matulog sa Bibiladan. Hindi ko lubos akalain, brothers and sisters, nandoon ako, nalaman ko, tuwing gabi, palagi akong binabangungot. Bangungot, yun pala ang rason na gusto ni Brother Jimmy magsama ako doon. Sabi ko sa kanya, layo-layo ka lang, kung hindi ka makagising agad, sampalin na lang kita para mas madali. Kasi best friend kami. Ngayon, brothers and sisters, nagalako ako sa Ilido, Taytay, Roja, San Vicente, Dumaran, sumas sa akin ang mga engkanto sa aking motor. Isang beses, brothers and sisters, kaunti lamang ang singilin kung mula ako sa barangay, ang barangay na yon, papunta sa Uton, kaunti lamang akin singilin. Ngunit anong nangyari? Nagabihan ako, naplatan ako, nagpaayos ako ng gulong ko. Sa bayan ng Inildo, sinakyan ko, wala pang kalagitnaan ng Bibiladan, kasi Bibiladan mariit na lugar, wala pang kalagitnaan na plat ng motor ko, umulan, nag-green coat ako. Tinula ko ang motor ko, brothers and sisters, tinitingnan ko sa harap ng security guard na beats ni Brad Bailon, tiningnan ko ganoon, ni flashlight anan ako ni Brad
Palomar na Adventist, flashlightan niya ako sa salamin. Nakita niya ang dalawa nakatayo sa motor habang nakatingin ako dito sa ilalim. Ang sabi niya, Brad, ikaw yan. Ako po, Brad, iwan ko ang aking motor, bukas ko lang ayusin. Sabi niya, kinabukasan, brothers and sisters, ang sabi niya, brother, no, sumasakay na sa inyo ang kanto, hindi ka ba natatakot? Ang sabi ko, basta Ilonggo, hindi magpahuli ng buhay, patay kung patay. 1 Corinto chapter 1:26, sapagkat masdan ninyo makapit ang pagtawag sa inyo na hindi maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming makapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao siyang tinawagan, sapagkat dito sa sanlibutan, ang mga mahilig sa laman ay nagbibili sila ng mga babae para lang makontento sa kanilang sarili kasi marami silang pera, magawa nila ang kanilang kagustuhan. Hindi sa atin ng mga Adventist, bawal yon na magbili tayo lang ng laman ng babae. Ang makapangyarihan sa lahat, brother and sisters, yun ang presidente ng Pilipinas, hindi yan nakilala ang Panginoon na lumalang ng langit ang ng lupa ng isang Diyos sa sanlibutan. Ang sa kanila, ang kinikilala nila, ang mga bagay sa sanlibutan, ang pera nila ay ginawa nilang Diyos. Kaya hindi nila nakilala ang Panginoon, sila yung makapangyarihan dito sa sanlibutan. Ang mahal na tao, na kuminsan, ang mahal na tao ay hindi tinatawagan ng Panginoon sapagkat ganun din, hindi sila pumuri sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan sa Panginoon, brothers and sisters, kaya hindi sila tinawag sapagkat sinunod nilang ilang kalooban, hindi nila sinunod ang Panginoon. Kung sinunod nila ang Panginoon, sila po ay maligtas dahil sa kanilang pagsunod sa kasarili nila ay hindi sila tinawagan ang mahilig sa laman, makapangyarihan at mahal na tao. John chapter 15 verse 18, kung kayo'y taga-sanlibutan, ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili, ngunit sapagat hindi kayo tag-sanlibutan, kundi hinirin ko kayo sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyong sanlibutan. Kung bawat isa sa ating brothers and sisters, manglupaypay na tayo sa ating pananampalataya, kuhanin natin ang mga bagay sa sanlibutan, gawin natin na wala ng Diyos sa atin, gawin natin yung Diyos-Diyosan, ang ating sarili ay hindi na tayo nagtiwala sa Panginoon, kundi nagtiwala na tayo sa ating sariling kaunawaan, brothers and sisters. Ano kaya mangyari kung patuloy tayo na sumang-ayon sa sanlibutan na ang sabi sa Apocalypse chapter 20 verse 15, ang sino man hindi nasumpungan nakasulat sa aklat na buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya brothers and sisters, huwag tayo magsing-ayon sa sanlibutan upang sa ganon ay hindi natin maranasan na tayo ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Kasi kung minsan nagalakad lamang tayo, natalsikan tayo, napasakit, mainit, mas lalo na kung wala si Kristo sa inyo, itapon kayo sa dagat-dagatang apoy. Na kailangan hindi tayo magsipagsangayon sa sanlibutan, kundi sundin natin ang ating kalooban at mananampalataya tayo sa Panginoon. Dahil tayo hinirang ng Panginoon bilang Seventh-day Adventist, kaya ang sanlibutan napupuot sa atin. Sapagkat sa pagdating ng panahon, mag-declare na sandilaw, tayo po pasimbahin sa araw ng linggo, papatayin tayo, makulong tayo, paririto tayo, brothers and sisters. Kung ang tao ng mga Adventist sa pagdating noon na tapat sa Panginoon ay hindi sila matapon sa dagat-dagatang apoy, ngunit paririto ang mga tao, mga anak nila na gutom, magpatatak sila ng tatak ng hayop bilang ng pangalan nila, anong tawag doon? Close probation. Kahit kagatin pa nilang mga kamay nila, brothers and sisters, wala na silang magawa sapagkat nagpatatak na sila, tatak ng hayop, bilang ng pangalan nila, wala nang kaligtasan, close probation. Noong
nagtrabaho ko sa Puerto, brothers and sisters, na dito ang kahoy, bahay dito ng manager, kinukuha ang t-shirt. Nung gabi na yon, alas 12, nagtrabaho ko sa inuman sa restaurant. Alam mo naman ang Seventh-day Adventist, mahirap maghanap ng trabaho sa Puerto kung Adventist ka. Silang masunod, kundi panggabi ako. Hindi ko lubos sa kalain. Pagtingin ko ang babae nagalutang sa akasya, pinuntahan ko ang mali ko lang, brothers and sisters. Bakit hinaplas ko ang mga mata ko? Dapat sana sabihin ko ano ang ibibigay mo sa akin. Bakit ka nagpakita sa akin? Kaya minsan, brothers and sisters, ng panahon sa Matthew chapter 18 verse 20, kung saan nagatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay nandoon ako sa gitna, sabi ng Panginoon. Na kung minsan na-discourage tayo sa pagdating ng araw ng Sabato, umulan, tumingin tayo sa taas, tumingin tayo sa ilalim, pagpunta natin sa bahay sambanan, kaunti lamang o alis tayo. Ang sabi ng Panginoon, 2 o 3 ay nandoon sila sa gitna nila, brothers and sisters. Ang sabi kanina ni Brother Rone na matagal ako nagsermon kasi hindi pa tourist patang Iloilo noon. Pagpasok mo sa Bagong Bayan sa taas, 3 lang sila gasimba, elder, asawa niya, anak niya ako. Sinabihan niya ako, brothers and sisters, na magsimba ako doon sa loob ng 1 taon. Sabado, ako naga-sermon, naga-study Sabado ng gabi hanggang sa Friday sa loob ng 1 taon. Ngayon ang nangyari, brothers and sisters, nung nagpatayo naman si Brother Mylon, 2 taon naman ako nag-sermon. Kung may bisita, binibigay namin sa mga bisita. Doon ko naramdaman, mga brothers and sisters, pag-uwi ko, na malakas ang spiritual ko na buhay. Deuteronomy chapter 30 verse 19, aking tinatawag ang langit, ang lupa, na siyang ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala, ang kasumpa. Kaya piliin mo upang ikaw mabuhay at ang iyong binhi. Nang sabi ng Panginoon, kung tayo sumampalataya sa Kanya ng buong puso natin, tayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Bago man lang pumikit ang ating mga mata, brothers and sisters, may kabuluhan ang pagpikit ng ating mga mata na sa Panginoon tayo, sa pagdating ng Panginoon, ang promise niya, sa pagdating niya, unang nangamatay kay Kristo, una niyang buhayin. Kung naman, bago naman pumikit ang ating mga mata na walang kabuluhan ng ating kamatayan, sa pagdating ng Panginoon, tayo po itatapon sa dagat-dagatang apoy sa loob ng 1,000 years. Kaya malampasan natin ang lahat ng mga bagay na ito, ibibigay sa atin ng Panginoon ang pagpala bawat isa sa atin. Napakaganda, brothers and sisters, na magsunod tayo sa Panginoon. Ang sumpa, kung hindi natin sundin ang Panginoon, ay susumpain tayo, brothers and sisters, hanggang kailanman. Kaya tayo ay mananampalataya ng buong puso. Nang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon mong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kanuwan. Sapagkat, brothers and sisters, manalig tayo sa sarili nating kaunawan ay wala tayong magagawa. Sapagkat nilalang lamang tayo ng Diyos dito sa sanlibutan, na ating puso ay hindi kasing tigas ng bato, kundi kasing lambot na tinapay, na kung sa masaktan ay dumudurugo. Na kung minsan sa hirap ng buhay, anuman pagsubok na dumarating sa ating buhay, na kung minsan nadala tayo ng sarili natin, nakalimutan na natin ang Panginoon dahil sinisisi natin ang Panginoon na mahirap tayo. Dapat mahirap man tayo, brothers and sisters, o hindi, palagi tayo sa Panginoon, sapagkat hindi natin alam ang oras pagdating niya dito sa sanlibutan. May nangyari, brothers and sisters, galing ako sa Taytay, unang madatnan mo na kanto sa San Vicente, sa Ruas, Tabiak dito
sa paggaling Taytay, malayo pang motor ko, Brad. Biglang may nagwisil na kutsi, walang kutsi. Ngayon, hintay ko man. Pero kaya alam ko nagasakay ng mga engkanto sa akin, nakalimutan ko, Brad, ang sabihin sa kanilang pamasahin nila. Ngayon, takbo na ako, pasakan ako, papasok na sa taas, may simenteryo, patas. Nag-harikik ang mga sa likod. Dito ko ang babae. Yon ang nangyari. Kaya, na sabi ko, lagyan ko na lang asin. Ganon din, brothers and sisters, sumasakay din sila. Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi sundin ang kalooban ng Ama sa langit. Kung sinunod natin bawat isa sa ating brothers and sisters, ang kalooban natin ay wala tayong magagawa sapagat tao lamang tayo na dapat sundin natin ang kalooban ng Panginoon, sumampalatayo sa Kanya ng buong puso at ng buong kaluluwa natin. Kaya ang tao na hindi sundin ang kanyang kalooban, alam na natin ang mangyari sa ating buhay. Isang beses, brothers and sisters, galing ako sa barutuan, may bag ako dito sa likod, may bag ako sa harap, pagdaan ko sa tulay ng Bulalakaw, nahulog ang isang bag ko, pero hindi napunit. Tapos biglang umulan, nag-raincoat ako. Pagdating ko sa Barangay Bukana, sabi ko kay Barangay Kagawad, kalimutan ko na. Sabi ko, Kagawad, bakit nahulog ang bag ko na hindi malang napunit? Ang sabi niyang inayos ang tulay na yon, brothers and sisters, ay hinihila ang tao sumasakay sa motor. Tito chapter 2 verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang malinis ang lahat ng kasamaan at malinis sa kaniyang sariling bayan. Ang cross sa Kalbaryo ay tatlo, brothers and sisters. Ang cross ng Panginoon sa gitna, cross of redemption, cross ng kaligtasan, na dapat, brothers and sisters, tayo ipako sa cross. Kaya tayo makasalanan dito sa sanlibutan, minabuti ng Panginoon, naranasan niya ang pagod, ang palo hanggang sa cross ng Kalbaryo. Tinis niya alang-alang sa pag-ibig natin at sa pagtubos ng ating kasalanan, brothers and sisters. Sa isa naman, cross of rejection, sa halip, brothers and sisters, na tanggapin niya ang Panginoon, kanyang inalipusta, kanyang inalimura sa kahuli-hulihang buhay, na dapat maghingi siya ng kapatawaran na kanyang kasalanan upang sa ganun mamatay siya, pagbalik ng Panginoon ay maligtas siya. Ngunit hindi niya ginawa. Ang isa naman, cross of accept, naniwala siya na habang pinapako sila sa cross, naniwala siya ng kasama niya ang Diyos na lumalang ng langit hanggang lupa, nang sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa iyong pariso, kagad-agad. Sinabi ng Panginoon, ngayon din, isama kita sa aking paraiso. Napakaswerte, brothers and sisters, ng lalaki na kriminal na ito, na sa kauling-huling buhay niya ay wala ng kanyang kasalanan. Sa pagdating ng Panginoon, kung tayo tapat na bawat isa sa atin, tayo po ay kasama siya natin sa pagdating ng Panginoon. Matthew chapter 24 verse 24, may magsilitaw ng mabulang Kristo at mabulang propeta, kung mariligaw pati ng mahirang at magpakita ng dakilang tanda. Kung magsabi sila nandun si Kristo sa puno ng kahoy, sa puno ng mangga, kung tayo hindi nagabasa ng Biblia, pupunta man tayo doon na si Kristo dumating. Hindi po yun bulang Kristo at bulang propeta. Kung iligaw nila tayo, kung mahina ang ating pananampalataya, madala tayo sa bulang propeta. Sa pagbalik ko, brothers and sisters, sa gitna ng tulay, nandoon ang mundo sa gitna ng tulay, nakaupo ako. Ang tanong ko sa inyo, habang nanalangin ako sa gitna ng tulay, pinikit ko ba ang mata ko? Hindi. Ha?
Nung nanalangin ako sa gitna ng tulay, nakaupo ako sa aking motor. Ang tanong ko sa inyo, habang nanalangin ako, pinikit ko ba ang mata ko? Hindi. Hindi ko pinikit ang mata ko. Habang nanalangin ako sa gitna ng tulay, baka sampalin ako ng demonyo. Kung kayo, ako, ay may pananampalataya tayo na kasing laki ng buto ng mustasa, ngayon din ay may urong natin ang bundok, ang lahat ng mga bagay sa ating harapan na hindi na tayo maghirap, hindi na tayo magluha, brothers and sisters. Ngunit kayo, ako, ay wala tayong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, nasa lamang natin, nasa imahinasyon, nakita lamang natin, hindi natin may urong ang lahat ng mga bagay sapagkat wala tayong pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa. Matthew chapter 24 verse 3, Anna says that upon the mountain of Olives, the disciples came unto him privately, saying, when shall things be? At it is the sign of the coming and of the end of the world. This is my prayer this noon. Ito lang aking dalangin sa tanghaling ito. Inilang ako nga pamuyon sa kautuhon ngayon nga mo ang Ginoo ang magpakamayo sa atong tanan-tanan, brother and sisters. Bilang tugon po sa ating mensahe na pakinggan, tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin, My hope is built on nothing less. My hope is built on nothing less than Jesus' blood.
Ama namin papala sa langit, maraming salamat Panginoon sa napakinggan namin na salita magmula sa banal na kasulatan na ito Panginoon may pasok namin sa espiritual namin na buhay patibay na aming pananampalataya na anuman Panginoon dumating sa aming buhay na ulan bagyo man na sana hipuin mo bawat isa sa amin na makapasok kami sa bahay sambanan upang purihin ka magmula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw na sana Panginoon na sa pagdating mo ay masumpungan mo kami na hindi nakasala sa iyo upang sa ganun matanggap namin ang buhay na walang hanggan. Ito lang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Soon Jesus will return. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus lives? Are you living by God's word and by His love? By His grace, my friend, let us offer this to the end. Till we see our Savior come again. Sa muli po, Happy Sabbath sa ating lahat and God bless us all. Hello. Yan po mga kapatid, ang atin pong AY mamaya ay mag-start po ng 1:30. Exact po ng 1:30.